Grabe na naman ang kakaibang naganap dito po sa katatapos lang na round number 3 ng Norway Chess. Kakaiba talaga. Ia-analyze natin ang mga laro nila Magnus Carlsen at Wesley So. 2 games po na matinding naganap dito, pero bago natin i-analyze, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Challenge hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon. It's white to play. Ano kaya ang ginawa ng white dito? At sa ayaw at sa gusto ng black ay talagang natimbuang. Natimbuang talaga. Nanalo po ang white dito. Pakilagay nyo sa comment section. Pag may nakita po kayong matinding kasagutan, malaking suporta na po yan dito sa ating video. At sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Magagamit nyo na kagad ang application pang training mga kamatsas. Okay, unahin natin. Long game pa lang. Pisa ka na po sa pagitan nila Pragnananda ng India at world number 1 Magnus. Ang ginawa, nag-E4. C5 kagad si Magnus. Sinalubong. Ang gandang laban kagad. Okay, open Sicilian. Kasi pagka kay Magnus sa pansin ko sa mga malakasan, nililiko sa Rosolimo eh. Hindi pinapasok po yung main line eh. Pero dito, lakas ng loob ni Prag. Oh. Mukhang preparado ah. At Cecilia Naidorf, Kasparov, Bobby Fischer, common na po yan, tinira ni Magnus. At tinirahan ng H4 variation mga kamatsas. Diyan nagkagulatan. Ha? Dito po madalas ang ginagawa, Bishop C4, Bishop E3, F3, Bishop G5, F4, yan ang mga common lines eh. Bishop E2, biri mo daming common lines oh. Pero itong H4, aba, grabe, napaka-rare. Nag-H6 naman dito si Magnus. Bakit kaya? Para walang Bishop G5 mamaya. Grabe tong H4 ano? Nag-Bishop C4. Mekus. Kung sa bagay, Indian tong si Prag. Mahilig sa mekus ano? Bishop C4 oh. Ginawang Sosin variation na may H4. Hanip talaga ang panahon ngayon sa opening theory ano? E6 lang. Yan naman talaga ang common para mapatid gagad yung pressure ng diagonal. At nag-A3, just in case po na atakihin ng bishop, ay may aatrasan po at i-maintain ang diagonal control dyan. At nag-Knight C6, yan na ang novelty mga kamatsas. Mabilis lumabas ang new move kasi may involved na may factor ng H4 eh. Pero kung yan ay nandiyan, hindi pa novelty yan eh. Pero may H4, ang agang lumabas. Nangyari pa ito, exactly, Bishop E7 po at Queen C7 na ang mga nagawang tira dito mga kamatsas para po sa inyong kaalaman. Pero itong Knight C6 mukhang kinapa na lang ni Magnus to. Pakiramdam ko lang. Bishop E3 develop. Bishop D7. Logical naman yung kanyang developments eh. Bishop A2, Bishop E7. Common naman yung ganyang diskarte kahit ba kinakapa eh. Pero very natural po yan. At nag-Queen E2. Ayan. Pagka gumanyan mga kamatsas, nakikiramdam yan. At talagang nagbabadya na sa queen side magkakasling pagkaganyan. Kung sa bagay pagka H4 kasi committed na yung isang king shield niya delikado no, baka ma-atake yung king side eh. Nag H5, ha? Pagka H6 gumastos pa ng isang tempo, yun uling po na yun ang tinira para mapigilan ng G4. Baka kasi may natatanaw dito si Magnus eh. Hindi makapag-castling mga kamatsas kasi pagka ganyan baka G4an eh. Tapos later on, magkakasling sa queen side, yung tore ilalagay sa G-file, bobombahin talaga. Ayun, may mga ganun ano. At isa pa, pagka umangat ang queen, pwedeng mag G4 na rin. O baka yan ang gumugulo sa isipan ni Magnus eh. Kaya ginawa niya, para makasecure siya, na wala na talagang panggapang na malakeres attack. Paborito ni Keres nung araw yan eh. Paul Keres po, isa sa mga legendary theoretician na malakas noong araw, no? Nag-G4 si Keres, mahilig umatake yun sa Sicilian eh. So in H5 at nag-F3. Ayan, para i-G4 pa rin later on. Nag-Knight E5. Talagang todo-todo pigil talaga si Magnus sa G4 oh. Di pa rin maka-G4 kasi talagang binabantayan niya eh. Nag-castling niya sa queen side at nag-Rook C8. Okay? Natural naman yan sa Sicilian. Nag-Bishop G5. Halo-halo talaga. Naging old line Bishop G5 variation na may halo ng Sosin variation. Nag-Rook takes C3 na si Magnus mga kamatsas. Kung mapapansin nyo po,
Okay lang ang evaluation bar. Medyo slightly better pa nga sa black eh. Kasi natural naman po yan parang sa Sicilian Dragon. Wala, malalim na eh. Yung level nila Magnus, ano na yan? Malalim na po yan. Meron na talagang mga naka-fix na pattern na nagre-recall sa kanila pag mga ganyang level na. Kaya itong Rook takes C3, hindi na po sorpresa yan sa Sicilian. Ginagawa talaga yan, typical yan. Nakasira ng pawn structure or king shield ni Prague. Pero, syempre ang drawback dito kay Magnus, quality down pa rin siya. Dapat meron talaga siyang patunayan sa sacrifice niya. Nag-Queen A5, ayun, inatake ang C3, ang A3, nag-King B1 lang. Hanep, pinapakain lang ang C3 or A3? Kung King B1 lang, inaasahan ko King B2 eh. Kasi pag King B2, imagine mga kamatyas, DD5 lang. Maaatake rin ang pawn sa A3. So nag-King B1 lang, talaga palang pinapakain niya yung mga pawns na yan. Ano? Kinain ang A3, F4, ayun, bumira din ang atake kasi kung hahayaan lang na ano, nako delikado pag naka-formation na black dyan, baka di mapigilan. F4, atake sa knight, takbo knight G4, ayun, dito po kumabyos si Magnus, dapat daw po ang tira is knight C6. O kaya knight G6, wag lang ang knight G4. O pero kung titignan mo, mukhang pasugod naman yung knight, bakit kaya binad mo ban? Natumbukan po ni Prague ang malakas na tirang E5. D takes E5, F takes E5, threat ang knight, umatras, nag-Queen D2 lang. Okay, maintain lang ang support sa bishop at suporta na rin sa C3 pawn, nag-Knight F8. Magmamaneuver papunta sa G6. Knight F3. Okay, para may pressure sa bishop, hindi makagalaw basta-basta ang knight, may bitin dun sa bishop. Pero hindi po nagustuhan din naman ng computer ang tirang Knight F3. Binad mo ban? Dapat daw ang tira ay Bishop B3. Naku po, yan ang mga malalalim na binibiling tira. Simpleng tira pero yan po ang accurate. Pang-cover sa C3. Ganun ano? Knight F3, Queen C5. Okay, threat naman yung pawn sa E5. At dito, nag-Bishop takes, Queen takes, Knight G5. Talagang grabe. Tuloy-tuloy ang bumubulusok na atake dito ni Prague. Oh, libre yung pawn sa E5 oh. Pero itong knight, may malalim na balak yan sa F7 kung bakit nilundag yan dyan. Nag-Knight G6. Gusto ni Magnus, anytime naman pwede na niyang kunin yan. Pinahinog niya muna, nilagyan ng knight pa. Pero kung kakainin po ito, ano laman? May Rook HE1. Lalim ano? Sige, suportahan natin. Lagyan natin ng knight para masabing may suporta. Ano gagawin? Queen D4. Malalim talaga, no? Hindi pwedeng umalis ang knight, may bawi doon. Pag nilagyan ng F6, Queen A7. Ayan na nga po. Yan na yung lalim niyan. Yan ang natanaw ni Prague. Pag kinain yung knight, may Rook takes, Knight takes, Queen B8 check. Pag King F7 kasi, kakapturin yung tore. Iharang natin yung Queen, magku-Queen takes E5. Kumbaga dito, nakita ni Prague na okay, binalik na niya yung pagka-quality up niya sa exchange material, pero still, losing pa rin po ang position dito ni Magnus. Ang lalim ng naganap, ano? Ang lalim. Malayo. Natanaw yan ni Prague. Sigurado po, 100% natanaw niya yan. Okay, binalik niya yung lamang niyang tore sa exchange, pero tingnan nyo naman ang position. Watak-watak na yung pawn, weak ang E6, ang king nasa gitna, may pressure sa queen. Wala na. Bagsak talaga ang position. Kaya, nag-Knight G6 na lang si Magnus. Knight E4, yun naman po ang follow-up nun. Nakatimbre talaga. Pupunta naman yung knight dun sa D6 ang napakalakas sa pwesto. Hindi makapag-castling. May bitin sa bishop. Knight takes. Sinalpa ka na nga po ng knight doon. Check. King F8. At nag-Rook F1. Tingnan nyo po. Grabe. Yung tore sa H8 baldado. Nag-Knight F6 tinakpan para matakpan ng pressure dyan. Queen D4, atake sa knight. Knight G4. Knight takes B7. Ayan. Medyo binad mo ba ng computer? Ano? Dapat daw po ang tira Queen B6. Yan o, dyan lang o. Makukuha naman yun anytime. Ano? May mga pangkuha. Queen B6. Pag nag-Bishop C6, may Knight C8. Okay. May tempo attack sa Queen. May diretsong check doon mga kamatsas. Grabe. Hot and spicy ang ginawa dito ni Prague.
O balik tayo, knight takes b7, bishop b5, naka-good move si Magnus. Threat ang tore, threat ang knight, chinek na para makasigurong wag mabitin ng knight. Hinarangan lang po ng knight din, capture, king takes, at nag c4. Hinarangan ng bishop, bishop a4 muna. Bakit hindi bishop c6? Threat yun, tapos may threat dito. Magna knight t8. Pag kinaayo, nga pala, hanging, and may rook takes f7 matchas. Sakit, may ganon. Ayun. Balik tayo mga kamatyas. Sa bishop a4, rook d8. Ayun, para hindi makadevelop yung knight, maparalisado dahil may problema sa back rank. At nag-bishop c6 na. Nag-rook b8. Dinipensahan ang knight. Bishop takes g2 at nag-rook g1. Atake. Bishop f3, rook g3. Sinundan pa ng atake pero binad mo ba na naman ng computer? O yan o, nakarecover na halos si Magnus sa endgame. Nakarecover na halos. Tingnan nyo evaluation bar. Dapat daw tira dito ay c5. Okay, to push na yung pass pawn. Pero rook g3, knight e5, good move, depensa. c5, ay wala na. Sunod-sunod ang bad move. Lumamang pa si Magnus. Tingnan nyo. Lumamang pa. O, dapat daw knight a5 na tira dito. Grabe. Napaka-deep ng kanilang laban. Deep complex. G5, natumbukan na naman ni Magnus ang accurate. Bumawi sa huli si Magnus. Oh. Hanep. Knight D6. Isa na naman pong kabyos at tuluyan na pong lumamang talaga si Magnus. Bumaliktad ang kapalaran. Dito po sa sacrifice na to, kapag kinapture kasi ng H-pawn, may H4. Magdedire-diretso. Yan ang problemang malaki ng black dito. Kapag naman kinapture ng tore, magna knight D7. Atake sa, ayun, may atake dito sa tore na kapag umalis, makukuha ng buong buo ang knight. Ay, grabe. Kasi pag kinain, mawawala naman yung threat sa bishop, kaya malayang makakaalis ang knight. Walang intindihin sa bishop. Grabe yung G5, no? Para sa akin, brilliant move eh. Balik tayo, yun nga lang. Knight D6 ang ginawa dito, no? Teka muna, ano ba tamang tira? Ito na talaga pinapatamang tira ng computer. Ito na talaga. HG5. O kaya rook takes. Yun na pala kahit papaano. No? Knight D6. G4. Knight C8 check. King F6. Knight D6. Threat sa knight. At kinapture ni Magnus. Diyan naman. Medyo pinaglaruan. Pinaglaruan. Pinaglaruan eh. Pwede naman daw itira yung Bishop C6. O para sapatan ng suporta yung knight. Masyadong nasarapan si Magnus. Yan lang, Bishop C6 lang. Talagang grabe ka winning siya. Lamang na lamang. Pero balik tayo dito. Pinaglaruan. Grabe naman. Binigay pa tore niya. Knight E4. Tiniret ang tore. Rook G1. Knight C3 check. King B2. Knight E2. Ay, hanip yung na-analyze ni Magnus. Dire-diretso pala yon. Rook F1 and nag-G3. Ayun. Diyan po kumabyo si Magnus. Blunderacious. Baliktad uli ang naging evaluation bar. Kung sa bagay, sila po ngayon ay nasa bullet time na, no? Dying seconds. Pero dapat daw ang tira ay lamang pa rin ng black Knight F4. Atras lang. Siguro, bago i-push to, or pwedeng kunin din yung H4 mamaya Pero pwede nang i-push to Paunti-untiin Grabe pala. Biro nyo, dalawang tore Palag pa rin ng black. Kahit 2 knights and lang kasi may pass pawn natututo rin ako sa mga malalalim na konsepto ng endgame nag-G3. Ang idea, mag-G2, G1. Nag-C6 naman si Magnus dahil nga po sa, si Prague, dahil sa kakulangan ng oras, napatira ng ganyan, na pressure din sa oras, 33 seconds na lang. Dapat daw po tira ay rook G8. Yan ang winning. Na, depensado pa naman, Okay. Pagka gumanito kasi, may pass pawn pa kasi. Ang accurate daw is king E7, tapos rook takes, knight takes, tapos bishop C4. Yan, para paalisin ang suporta nito. Tapos magda knight F4, and then rook takes G3. Yun. Bibigay pala yung pawn. Yan ang winning po na na-miss dito ni Prague. Nag-C6. Aray ko. Ba't gumanyan si... Nag-king G7 naman. Inatake ni Magnus. Wala na. Parehong nagka-Blunderaciousan. Ayun. Bago yun. Blunderaciousan.
O dapat daw ang tira G2. Yan naman ang na-miss. Na limbawa, iwas natin rook E1, saka palang kakainin yun. Saka palang kainin para may G1 na, no? O pag nag-rook G8, bishop G4 naman. May panakip. Sapat ang panakip para malayang maipromote ang pawn. Yan naman ang winning move ni Magnus na na-miss. Ang ginawa niya, nag-king G7. Dinikitan ng tore. Eh di may C7. Oh, bush! Ayun, pagka kinain may queen, nakawala pa yung isang pawn, no? Nakaligtas. Nag-bishop B7 para depensahan. Nag-rook B8. Ayun lang mga kamatsas, ayun lang. Pag G2, dito po nakalagay, talo na si Magnus, nag-resign. Kasi po pagka gumanyan, may simple rook D1 lang. Anytime, mag G1 man, may nagbabantay na tore. At yung bishop, ang malaking problema pag nawala yan, dahil mawawala din talaga, magkuqueen na. Kumabuse si Magnus, bumigay sa pressure ng bullet time na nila, no? Yung last part, doon siya bumigay, winning sana siya. Yung king G7 niya, ang kainin lang pala yung pawn na yun, no? Aray ko. Grabe, si Magnus po, nasa home court. Siya ngayon ang pinakakulelat sa standing. Tindi ng nangyayari, grabe, under pressure talaga siya. Nasa Norway pa naman din, nasa home court pa man din. Huwag muna kayong aalis mga kamatsas. Susunod natin ang Armageddon fight ni Wesley. Sunod na kagad natin. Tabla po ang first game nila, ang long game, kaya humantong sa Armageddon. 7 minutes lang si Wesley, 10 minutes si Kmer, pero must win si Kmer kahit lamang siya ng time, no? Must win naman. Si Wesley, tabla lang ang kailangan niya, tapos na. 1.5 na siya, panalo siya sa Armageddon. Kaya under pressure dito, sino? Si Kmer. Mahirap ang must win. Mahirap kahit maputi ka eh. Must win naman, ang hirap nun. Ang ginawa, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ruy Lopez, ano sa palagay nyo? Hindi nag-Berlin. Sabihin ko sana ang walang kamatayan. A6, nag-classical. Bishop A4, Knight F6. Hindi na po Berlin ito, may A6 na eh. Classical to. Nag-castling, Bishop E7, D3, okay? Nag-B5 na atake sa bishop, atras, D6. Ayan, very common. Matandang opening na to. C3 to control the D4. At para may tatakbuhan din ng bishop, kaya po nagsi-C3 ang white dyan. Nag-castling, nag-H3, protection na wag mapin. Knight A5, hinabol na po ang bishop with tempo. Atras talaga yan. Saka pina-follow up pa ng C5 bago ibalik ang knight. Magamit na yung C-pawn pang control sa D4. At nag-rook E1 develop. Preparasyon lang mamaya sa bukasan dyan. Nag-knight C6 binalik na. Yan talaga ang theory niyan eh. Knight BD2. Tapos ililipat po yung knight dyan. Maneuvering. Rook E8. Develop. Knight F1. Para makahinga na rin po ang bishop. Nag-H6 para walang mga bishop G5. Mga knight G5 na ganyan. Knight G3. Bishop E6. Knight H2. Medyo naibahan na ako dito. Pero bookline pa rin mga kamatsas. Ang idea niyan is to play Knight G4 pa ikutin ng atake. D5 na ni Wesley para makastrike na siya, makapagparamdam na po ng atake sa sentro. Nag-Queen F3. Bagamat ito po ay bookline, pero sa panahon pa lang ngayon, according to computer engine, bad move na yan. Dapat daw ang tira ay E takes D5 ang gusto ng computer dyan mga kamatsas. Yan pala gusto ng computer. No? Sige, balik tayo. Pero nag-Queen F3 line eh. Bishop F8. Okay, nilagyan po ng X. Ang gusto ng computer ay D4 na. Isarado na po kagad ang sentro. Kunin na kagad ang space advantage. Nag-Bishop F8. Knight F5 pumasok naman. X pa rin. Dapat daw po is kainin talaga. Kahapon pa pinapakain ng computer. Wala sa isip ni Gamer. Ano? Knight F5. Tipong pasugod nga naman. D4, ayun, nakita na. Naihabol na ni Wesley. Maisara ang sentro to gain space. Bishop D2, yan naman po ang novelty move ng game na ito. Dahil ang mga natural na ginagawang palagian, according to Masters Database, Knight G4 o kaya G4. Yan po ang palagiang ginagawa sa ganitong posisyon. Pero ito, bago, novelty. Nag-King H7, ang purpose ni Wesley is to play G6, ano? Para supportahan yung pawn kasi po kakainin eh.
So pagka G6, walang kain doon, may bishop at may king. Pero hindi pa rin nagustuhan ng computer. Bad move na naman. Dapat daw po tira is A5. Ganun. Pawn storming na sa queen side. O kaya rook A7 and then rook C8. Yan pong mga rekomendasyon na accurate moves. Pinakamataas yung A5 para mag-A4. Atake sa queen side. Pero pagka king H7, nag-A4, bumasag naman si Kmer. X ulit. Accurate naman po dito is kainin lang daw yung D4, knight G4, o kaya bishop B3. Yan po ang gusto namang mangyari ng Stockfish computer engine. Okay, nag-A4, kinain po yung C3. Kinain na. Takes, nag-B4. Ayun. Okay. Ang purpose po ni Wesley, pagkakain niya sa C3, para pag nag-B4, nawala yung pawn, makukuha ko yung D4 square. Yun ang sabi ni Wesley. Paano, Wes? Yung D4 square. Makukuha daw po ng knight yan. Narinig nyo na naman, ha? Inaabangan nyo, ha? Kayo talaga, ha? Nag-B4 at nag-rook D1. Ayun. Medyo hindi maintindihan ng computer ang tira na yan. Bakit mo tinira yan? Wala naman break sa gitna. Sabi ng Stockfish. Dapat daw po ang tira is queen D1. Para mamaya bishop B3, ganon. At para mapigilan yung B3 push. Ayun, queen D1, pinababalik. Ibig sabihin, kaya nga binadmoban kanina yung queen F3. Tapos ngayon, ang top move niya, pinababalik niya. Ayun, nire-remedyoan niya, binabalik niya sa taste niya. Balik tayo. Pag rook D1, nag-rook B8 naman dito. Para ready to push. Knight G4, ayun na. Kinain na. Takes. Takes na rin. Takes. Lundag ang knight sa gitna. Buong buo Kinain ng bishop. Kasi kung knight po, sayang, nakaporma na yung knight. Kaya bishop ang pinang-capture. Capture din. So, yun nga lang, lumalabas dito, space advantage si Wesley, bishop pair, kaya tanaw na tanaw sa evaluation bar. Okay? At nag-queen G3, threat ang pawn E5. Nag-queen G5 lang kung mounter. Pag kinain ito, may kain din dun sa G4. Okay, yan ang mga binibiling tira. Mga kamatas, mahirap makita yung ganyan. Queen takes E5, sumabay na po si Kmer. Nag-G6 muna. Okay, nga Di makaalis yung knight. Maku-queenless. Ayun! Teka muna. Bakit hindi in F4? Tingin ko yan ang pang-counter Queen takes G4. Dito saka natin ialis to. Saan natin ialis? Knight takes D4. Bishop G7. Takas natin. Rook ECA. Tatamaan. May kain doon. Sabay kain doon. Wala naman tatakasan. Pag naman pumunta dito, lalong huli. Huli kagad. Grabe pala yung kamandag nung yung G6 na yon. Lupit ang tira ni Wesling G6. Winning move pala talaga yon. Napa-queen takes D4 na lang. Nagbigay na lang ng isang pyesa. Ang fresh champion ng Super Chess Classic Romania. Sinabi pa yung title, Bishop G7, okay, inatake muna ang queen. Kahit nakabitin pa, syempre kailangan iilag muna. Queen D6, saka, talagang pinagsusundan pa talaga ng atake, Queen G3, saka iniwas. Kumbaga, pinaalis muna yung queen ng mga na nakadikit dyan sa Black's territory after na umalis. Saka, nag-Bishop D5. Oo nga naman. Buong buo, isang pyesa. Kinain-kain, nag-D4, at nag-King G8. Ayun, umiwas na po. Kasi pag D4 kasi balak F6, salbahi pala, Babawi ng isang pyesa kaya umilag. Nag-F4, Queen D8, G5, and dito po last shot, Rook E2, atake sa bishop at ng deadly Rook takes G2 coming. May bishop, makuqueenless si Kmer. Sumuko ang press champion ng Romania. Hindi umubra kay Wesley. Congratulations kay Wesley dahil dyan, ito po, pakita ko na sa inyo ang standing. Gusto ko pa sanang i-analyze ang laro ni Ferruccia pero matatagal na tayo masyado mga kamatsas. Matagal na Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan, nangunguna si Alireza Ferruccia, 7.5 points. At si Prag naman humataw sa pangalawa matapos manalo ng buong 3 points against Magnus. Wesley So pumapangatlo with 4 points. World Champion Gukes 3.5. Vincent Kmer 3 points. At 1.5 pa lamang si Magnus. Ang kagulat-gulat, kagimbal-gimbal na balitang nagaganap ngayon sa mundo ng chess. Kakaiba ito. Masasabi pong ang nangyayari ay novelty. Bakit? Si Magnus laging naunguna yan. Ba't siya ngayon ang kulelat? Nasa teritoryo pa.
Ano kaya ang problema ni Magnus? Sa palagay nyo mga kamatsas, lapag nyo po sa comment section below. At kung kayo po ay nasa mga oras pa rin ito nanonood, pakilapag nyo po, dulo. Ayan, shout out sa mga nagdudulo, sumusuporta hanggang dulo. Ayun. Baka maging kanta na yun na dulo, dudulo. Salamat po mga kamatsas. Pa-subscribe naman po sa channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.